Hindi mo pa rin ba alam kung anong sampling technique ang gagamitin mo para sa thesis nyo? Sagot ka ng video na to. Hi, this is Carl Season and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. Ano ba muna ang sampling method or sampling technique? Ito yung paraan na gagamitin mo para ma-select yung sample para sa thesis mo or para ma-select yung respondents para sa survey mo or sa interview na gagawin mo. Yung sample respondents na tinatawag natin, yun yung nagre-represent sa buong population. Ganito yan. For example, ang population mo para sa thesis mo ay lahat ng grade 12 students sa school nyo. Let's say, ang grade 12 students sa eskwelahan nyo ay 500. Sobrang dami nun. Yun yung buong population mo. Siyempre, hindi mo naman yun sa-survey or may interview lahat. Naubos naman ng oras mo, di ba? So, kailangan mo ngayon ng sample. Kukuha ka lang ng representatives mula doon sa 500 na mga estudyante. Pwedeng 100, pwedeng 50, o depende yan sa calculation ng statistical tools. Minsan kasi may ginagamit tayong ganun para mag-compute ilang sample o ilang tao ang magre-represent ng whole population. Pero kung minsan, pag nag-propose naman na kayo ng certain number of samples at in-approve naman na lang prof nyo or ng panel, pwede na yon. Ngayon, meron tayong dalawang uri ng sampling method. Una, probability sampling at pangalawa, non-probability sampling. Ano bang pagkakaiba ng dalawa na yan? Sa probability sampling, ito ay isang random selection. Ibig sabihin, lahat ng tao may equal chances na mapili mo para maging respondent sa study mo. Pag sinabi naman nating non-probability sampling, ito ay non-random selection. Ibig sabihin, ikaw na mismo yung mamimili kung sino yung respondents para sa study mo. Ang advantage naman ng non-probability sampling ay mapipili mo talaga kung sino yung mga tao na fit para sa study mo. Ngayon, marami pang sampling technique na naka-under sa probability at non-probability sampling. Pero sa video na to, magdi-discuss lang tayo ng ilan sa mga famous o most popular na mga sampling techniques. Unahin natin sa probability sampling. Ang unang sampling technique under probability sampling ay yung tinatawag nating fishbowl method. O yung iba tinatawag to na simple random sampling. Dito sa sampling na to, parang raffle. Meron kang lalagyan, pwede mong ilagay doon lahat ng pangalan ng mga tao, tapos bubunot ka ng magiging representative o magiging respondent mo. Pero hindi naman laging bunutan. Pwedeng roleta o kahit na ano, basta parang raffle nga. Again, probability sampling yan kasi lahat may equal chances. Pangalawa, systematic random sampling. Kung kanina sa simple random sampling ay basta ka lang bubunot o basta ka lang magpapaikot ng roleta, dito, systematic na yung pagpili mo. May order na. For example, magiging respondent mo yung tuwing ikatlo na mabubunot mo sa fishbowl. So for example, bubunot ka, una, hindi pa ito yung respondent mo. Bubunot ka, pangalawa, hindi pa rin ito. Then bubunot ka ulit, pangatlo. Ito pa lang yung magiging unang respondent mo. Tapos bubunot ka ulit, isa, dalawa, tatlo. Ito pa lang yung magiging pangalawang respondent mo. So ganun, may order, systematic. O kaya naman, i-arrange mo siya alphabetically, tapos pipili ka ng tuwing ikalima. For example, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Santiago, ikaw, respondent kita. 1, 2, 3, 4, 5. Season, okay, respondent din kita. So may ganun, may order. Hindi lang basta bumunot, hindi lang basta nagpaikot ng roleta. Pangatlong technique under probability sampling ay yung tinatawag na stratified random sampling.
Dito naman sa stratified random sampling, ginugrupo natin yung mga tao o ginugrupo natin yung population, tapos sa bawat grupo na yon kumukuha tayo ng sample respondents. Ang pinakamadaling example dyan ay yung section sa school. For example nga, ang population natin ay yung grade 12 students sa school nyo. Then let's say merong 10 section sa eskwelahan nyo for grade 12 students. So yun na yung tinatawag nating strata o yung grupo. Nakagrupo na sila sa 10 section. Ngayon, kukuha ka halimbawa ng limang respondents bawat section. So yun yung stratified. Nakagrupo siya, tapos sa bawat grupo, kumukuha ka ng respondent mo. Pero hindi ka basta-basta kukuha ng respondent mo. Gagamit ka pa rin ng fishbowl method or ng systematic random sampling para makuha mo yung respondent mo. Kasi nga, equal pa rin ang chances nila. So, bunutan pa rin, raffle pa din. Okay? Pang-apat naman na technique under probability sampling, cluster sampling or cluster random sampling. Dito naman may grupo ka din. For example nga yung 10 section kanina. Pero kung kanina sa stratified kumuha ka ng sample sa bawat section, dito naman isang buong section lang ang kukunin mo. Cluster. Kung section 1 lang, section 1 lang na yon, buo na yon ng respondents mo. Pero syempre, hindi ka rin basta-basta pipili. Bubunutin mo pa rin. Okay? Pwede mong bunutin or under systematic random sampling kung anong section or kung anong grupo ang pipiliin mo. Kasi nga, may equal chances ang lahat sa population. Lipat naman tayo sa non-probability sampling. Again, sa non-probability sampling, ikaw na mismo yung sadyang namimili kung sino ang mga respondents mo. Ngayon, magdidiscuss tayo ng 4 din na techniques under non-probability sampling. Una, quota sampling. Ang quota sampling ay parang stratified random sampling. Ginugrupo din natin sila sa bawat strata or parang sections. Tapos sa bawat section, kumukuha tayo ng respondents. Pero unlike sa stratified random sampling, hindi na tayo gumagamit dito ng raffle o ng bunutan o ng systematic random sampling. Basta kung ilan na lang yung kailangan, halimbawa, 5 bawat section, o kahit sino na doon sa 5 sa bawat section, kahit sino na doon, hindi ka na magdodraw lots, hindi ka na bubunot, kasi nga, ikaw na ang bahalang mamili kung sino. Pangalawa, purposive sampling. Dito naman, wala ka ng grupo, wala ka ng bunutan din, basta ikaw na lang bahalang mamili kung sino ang gusto mo. Pero yung fit para sa study mo. Halimbawa, ang respondents na gusto mong makuha ay working students. O hindi ka pwedeng gumamit doon ng fishbowl method or ng raffle. Kasi paano kung yung mabunot mong respondent ay hindi naman pala working student o di hindi na siya fit para sa study mo? This time, ang dapat mong gamitin, purposive sampling. Kasi ikaw na mismo yung mamimili, ay kilala ko si ganito, working student siya. So, siya yung lalapitan ko, siya yung sasadyain kong piliin para maging respondent sa study ko. O, yun yung purposive sampling. Kasi meron kang hinahanap na certain qualifications or criteria para maging respondent mo. Kaya hindi pwede yung bunutan. Hindi pwede yung probability sampling. Pangatlo, convenience sampling. Ito namang convenience sampling kung sino na lang. Kung sino na lang yung kabarkada mo, kung sino na lang yung kaibigan mo. Pero dahil nga based sa convenience mo yung pagpili, medyo weak ang sampling na to. Kaya hindi siya masyadong recommended na gamitin. Pang-apat, tinatawag nating snowball sampling or parang referral sampling. Ginagamit naman natin itong sampling na to kapag mahirap hanapin yung respondents nyo. For example, ang population nyo, buong city nyo. No? So, malawak yun. Maraming mga tao doon. Tapos, ang gusto mong mahanap ay yung mga estudyante na may OFW na mga magulang. For example, yung mga magulang nila nag-work abroad. Tapos, kailangan mo ng mga 30 na respondents. Wala ka namang kakilala na 30 na sobrang ganun karami. So, gagamitin mo ngayon ay snowball sampling. Halimbawa, meron kang isang kakilala. Uy, pa-refer nga, sino ba kakilala mong taga ganitong lugar na may mga magulang na nag-work abroad? So, referral, no? Snowball sampling naman ang tawag doon. Hindi mo na sila kilala, pero nagiging respondents mo sila dahil nire-refer sila ng mga kakilala ng kakilala ng kakilala mo.
At yon ang mga sampling techniques natin under probability and non-probability sampling. Paano ka ngayon pipili kung ano yung gusto mong mangyari? So, ang may sasuggest ko sa inyo, isipin nyo muna kung paano ba yung paraan ng pagkuha nyo ng respondents. Pagkatapos nun, alamin nyo kung ano ba yung tawag doon sa process na yon. Yun ba ay snowball? Yun ba ay purposive? Yun ba ay stratified? O ano? Ngayon, paano naman isusulat sa mismong manuscript itong sampling technique? Siyempre, ilagay mo muna ilan ba yung exact number ng respondents nyo. Then, saka mo sabihin kung ano yung sampling technique na gagamitin nyo. Paano mo yun gagamitin at bakit yon ang pinaka-fit para sa study nyo. Sagutin nyo lang yung 4 na tanong na yon, isang paragraph o kahit 2 paragraphs lang, 3 or 5 sentences, pwede na yon. So yun lang, kung nakatulong po sa inyo ang video na to, don't forget to hit the like button and the subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video. Share mo na rin tong video na to sa mga classmates mo or sa friends mo dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.